Sa Beck Orphanage, umaalingasaw ang amoy ng inihaw na karne. Matapos magsara ng Beck Drugstore, ginamit ni Taejo ang kanyang oras nitong nakaraang araw upang maghunting ng spore poison water deer. Matapos nilang mabigyan ng nalutong na karne, agad naman niya itong tinikman. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, sa isang kagat pa lamang para siyang kinuryen. Hindi niya inaakala na ang karne ng magical beast na iyon ay ganito kasarap na para bang mapupunta na siya sa langit. Napaisip siya na mukhang tama nga ang mga sabi-sabi sa Samhan Empire na ito nga ang pinakamahusay na karne. Dahil walang alam na paraan upang matanggal ang lason, nagkaroon ng mga sabi-sabi na ang Emperor ng Empire ay minomonopolize ang hindi pangkaraniwang karne na ito. Kaya naman ngayong natitikman na niya ang ganitong kasarap na karne, tuwang-tuwa siya at gumawa siya ng antidote nang sa gayon magkaroon sila ng pagkakataon na makakain ng hindi mapapahamak. Ang una niyang intensyon sa paggawa ng antidote ay upang mabawasan ang mga sibilyang masasawi mula sa lason ng water deer kung magkaroon man ng magical beast wave, ngunit ngayong natikman na niya kung gaano ito kasarap. Nakakasigurado siya na kung sino man ang makatikim ng karneng ito ay siguradong magiging alipin sa sobrang sarap. At kung titignan niya ang reaksyon ng kanyang mga kasama na pag-isip-isip niya kung dapat bang magbago na siya ng business. Ang isa pang oportunidad na kanyang naiisip ay maaari niyang bigyan ng supply ang Emperor na nahuhumaling sa karneng ito nang sa gayon magkakaroon siya ng pagkakataon makita ang swordmanship na tinatawag nilang nasa Grandmaster level. Matapos nilang kumain kinuha ni Boss Beck ang kanilang atensyon gamit ang pasimpleng ubo. Gusto niyang magpasalamat kay Taejo sa pag-provide ng masarap na karne. Hindi niya inaasahan na ang bagong antidote na gagawin ni Taejo ay laban sa napakadelikado na water deer kaya naman labis na lamang ang paghanga niya sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala, tinanong niya kung sigurado ba si Taejo na okay lang sa kanila na magsara sila at walang gawin sa sitwasyong ito. Habang pasimple siyang kumakain sinagot niya ang pag-aalala ni Boss Beck na wala silang dapat ipag-alala. Kailangan lamang nilang magtiwala at maghintay dahil darating din ang panahon at makikita nila kung sino nga ba talaga ang magsisisi sa bandang huli pag hindi sila nagbenta ng antidote. Makalipas ang 5 araw, hanggang ngayon hindi pa rin nagbubukas ang drugstore ni Boss Beck kung saan nakakabili ang mga tao ng antidote para sa kagat ng lamok. Nagsisimula na siyang mag-alala, dahil kung magpapatuloy pa ring hindi magbukas si Boss Beck malapit nang dumating ang araw na maubos ang kanilang stock at hindi na makakapag-hunting ng maayos. Nang biglang may pumukaw ng kanyang atensyon, may 2 hunter sa kanyang tabi na nag-uusap ukol sa isang sabi-sabi na mayroon daw side effect ang pag-inom ng antidote na benta sa Beck Drugstore kaya't napagdesisyonan ng Autonomy Committee na ipasara ang pamilihan na ito. Nang marinig niya ang mga paratang na iyon, labis na lamang ang kanyang pagkainis lalo na at isa siya sa mga pinaka-loyal na customer ni Boss Beck. Balak niya sana silang kausapin at baguhin ang kanilang pananaw ngunit mayroong pumihil sa kanya. Iyon ay si Master Lee Jung-hak, pinigilan niya siya at sinabing hindi siya makapapayag na magkaroon ng gulo sa lugar na ito. Usap-usapan ng mga tao kung ano ang ginagawa ng captain ng vigilante group sa lugar na ito, kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi na may kinalaman siya sa Ish. Upang mapakalma ang kanilang kaguluhan ipinaliwanag niya na ang pagkasara ng Beck Drugstore ay desisyon ng Standing Committee ng dahil sa side effects ng antidote na kanilang binibenta kaya't hanggang hindi pa natatapos ang formula analysis kanilang ipinagbabawal ang pagbenta nito. Yumangal naman si Jinso, parte siya ng pinakauna-unang tao na sumubok ng antidote na iyon at okay na okay siya, hindi siya makapapayag na mawala ang antidote na iyon dahil napakalaki nitong tulong sa kanila. Sumang-ayon naman ang mga hunter sa kanilang paligid, hindi sila papayag na bumalik sa dati dagdag pa nila gusto nilang makita ang witness na nagkaroon ng mga side effects mula sa antidote na iyon upang maniwala sa pinagsasabi ni Jung-hak. Imbes na bigyan sila ng konkreto na pruweba tinawanan niya ang kanilang mga pinagsasabi at ikinikilos. Naglabas siya ng killing intent at tinanong kung kailan pa nagkaroon ng lakas ng loob ang mga basura na magsalita sa kanya. Matapos nilang tumahimik kumalma na siya, sinabihan silang umalis na dahil sayang lamang ang kanyang oras sa kanila, ngunit sa kanyang isipan tinatawag na niyang bastardo ang administrative officer at inuutusan siya para lamang sa ganitong walang kakwenta-kwentang bagay. Walang magawa ang mga tao, alam nila kung gaano kataas ang posisyon ni Jung-hak at mayroon din itong angking lakas na hindi kaya tapatan. Habang si Jinsu naman ay naiwan, pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na mayroon siyang loyalty at hindi siya aalis ng basta-basta.
Tinanggap ni Jung-hak ang hamon ni Jinso, mukhang binabaliwala lamang ang kanyang mga sinabi na para bang isa itong biro kaya naman umaasa siya na tatapatan ni Jinso ito ng katapangan. Alam niya na wala siyang laban lalo na at isang master si Jung-hak kaya't dali-dali na din siyang umalis. Matapos mapaalis ang mga gumagawa ng eskandalo tuluyan na niyang binalik ang espada sa kanyang baywang. Sa totoo lang wala siyang pake-alam kung sino man ang magbenta ng antidote, ngunit sinisigurado niya na tuturuan niya ng leksyon si Hoon-sok at ang lakas ng loob nito na gamitin siya at ang standing committee. Mula sa kalsada, pinapanood naman ni Hoon-sok ang lahat ng pangyayaring ito. Tinawagan niya ang administrative officer at nagpasalamat dito dahil sa pagpapadala kay Jung-hak upang takutin ang mga tao. Tumawa naman siya kahit na isang master si Jung-hak hanggang sa meron siya at si Chairman Min wala siyang magagawa laban sa majority at kinakailangang mag-stick sa pagpapanatili ng public order tulad na lamang ngayon. Labis niya itong ikinatuwa, sinabi ni Hoon-sok sa administrating officer na patapos na ang lahat ng ito at nagsimula na rin sila sa susunod nilang hakbang. Bilang pasasalamat sa tulong na kanilang natanggap, handa silang magbigay ng malaking salapi dahil sigurado siya na hindi na din tatagal ang Beck Drugstore basta ba't hindi magkaroon ng milagro. Habang sila ay gumagawa pere ng panggugulo, kausap naman ni Lieutenant General Oh Jin-hang si Taejo. Nagsasagawa sila ng pagpupulong ngunit matapos marinig ang eksplanasyon ni Taejo ukol sa ibebenta nitong antidote tinanong niya kung sigurado ba siya sa desisyong ito. Oo, wika ni Taejo. Handa siyang mag-supply ng 1 million para sa Mount Eerie Magical Beast Defense Corps at ang presyo nito ay mananatiling 50,000 ang isang bote kaya't ang lahat-lahat ay may kabuuang 50 billion. Natahimik siya sa kanyang narinig, hindi makapaniwala sa sinasabi ni Taejo. Naninisik ang kanyang mga mata, tinanong kung talaga bang 50 billion ang magiging halaga ng lahat-lahat na antidote na kanilang bibilhin. Nagsimulang pagpawisan si Taejo. Hindi niya alam kung galit ba si Lieutenant Jin-hang dahil sa kanyang offer. Agad namang inayos ng kanilang kasama ang hindi pagkakaintindihan, mali nang inaakala si Taejo bagkus maganda pa nga ang mood ng lieutenant. Ang totoong rason kung bakit ganito ang kanyang ekspresyon sa mukha ay dahil nag-aalala siya kung mayroon pa bang kikitain si Taejo matapos ang deal na ito kung ganito kababa ang kanyang bentahan. Hindi siya makakapayag kaya't sinabihan niya ang adjutant na bawasan ang kanilang reserve fund at doblehin ang bayad ni Taejo sa kanyang bentang antidote, ibigay ang kalahati ngayon din bilang down payment. Bago pa man matapos ang kanilang usapan, humingi ng ilang sandali si Taejo sa kanila at mayroon pa siyang karagdagang offer para sa kanila. Dahil balak niyang gumawa ng sarili niyang kumpanya sa hinaharap, naisipan niya na gumawa ng bagong klase ng medisina. Inilatag niya ang karne ng water deer sa lamesa at inanyayahan silang kainin ito. Hindi pa man nila ito natitikman, nakangiti na siya at puno siya ng kumpiyansa sa sarili na hindi papalpak ang lasa nito. Labis na lamang ang kanyang pagtataka, akala niya medisina ngunit ito pala ay karne. Gayunpaman, kailangan niya itong tanggihan lalo na at kasalukuyan niyang binabantayan ang kanyang dieta. Hindi naman niya ito minasama, kung sa gayon mas mabuti na lang sigurong ibigay ito sa Emperor at sigurado si Taejo na magugustuhan niya ito dahil ang karneng ito ay water deer meat. Labis itong ikinagulat ng adjutant dahil sa kanyang mga naririnig ang karneng ito ay mayroong maihahalin tulad sa langit, nag-umapaw ang juice na para bang isang bukal. Mas lalo pang tumaas ang kumpiyansa ni Taejo, hindi na niya ito sinagot at tumango lamang. Nang dahil sa pinapakitang kakayahan ni Taejo, napag-isipan ni Lieutenant Jin-hang na imbitahan si Taejo mula at magbalik sa militar. Ang lokasyon ng Mount Eerie Magical Beast Defense Corps ay matatagpuan sa labas ng bayan ng Samhan Empire. Sila ang nagpapanatili ng populasyon ng Magical Beast sa Mount Eerie. Noong una siya ay nawalan ng pag-asa nang ma-appoint siya bilang commander dito dahil napakalaki nitong responsibilidad kung papalpak lalo na at wala itong pag-asa. Ngunit matapos niyang makilala si Taejo siya ay muling nabuhayan matapos ang magandang oportunidad na dala-dala nito. Hindi lang mosquito antidote, nagawa rin itong makagawa ng water deer antidote. Tamang-tama ang dating ng adjutant niya, ipinagbigay alam niyang nakapagbayad na sila at ang mga bagay na naiutos sa kanya ay tapos na. Natagpuan niya na tama nga ang hinala ng kanilang commander, na nakipagpalitan si Taejo sa kanila ng dahil sa alitan laban sa Pharmacy Association, at para naman sa balita ukol sa mosquito antidote at water deer hunt ay nakatal ang may lalabas bukas.
Nasiyahan siya sa kanyang mga narinig, dagdag pa niya sa kanyang adjutant gusto niyang bantayan nila si Taejo at tulungan ito kung sakaling mayroon pa itong pangangailangan. Hindi lamang si Taejo ang kanyang pinapasalamatan, pati na rin ang kanyang adjutant at nagsikap ito sa kanyang pagtritrabaho sa kanya lalo na at wala silang koneksyon sa mga nasa taas. Mangiyak-ngiyak siyang marinig ito, sa wakas matapos ang ilang taong pagtritrabaho kay Lieutenant Jin Hang kinilala na rin ang kanyang pagsusumikap. Bigla na lang siyang lumapit at hinawakan ang balikat ng kanyang adjutant. Niyakap ng napakahigpit, at sinabing gamitin nila ang magandang oportunidad na ito upang tumaas palalo papuntang Imperial Family. Sa sobrang saya ng dalawa hindi nila namalayan narinig sila hanggang sa labas. Pagbalik natin kung saan itinayo ang bahay ni Taejo. Nag-uusap sila ni Boss Baek na kung saan ang kumpanya na itinayo ni Taejo ay mapayapang nagpapatuloy. Kailangan na lamang ni Boss Baek ng maipapangalan sa kumpanya at siya na ang bahala sa natitira pang mga bagay-bagay, ipinagpasalamat naman itong marinig ni Taejo. Sunod-sunod ang mga magandang balitang natanggap ni Taejo, nagtagumpay siya sa kontrata kasama ang militar at mayroon pa siyang pabonus. Pasimple siyang nagbigay ng sneak peek ukol sa bagong medisina ni Taejo kaya naman napaisip si Taejo na baka hindi lang sinuwerte si Lieutenant Jin Hang sa pagkakakamit niya ng posisyong commander. Nang dahil dito mas lalo nang umaayon ang lahat sa kanila, nagawa na din nilang mag-deposit ng 25 billion para sa kanilang loan gamit ang paunang bayad ni na Lieutenant. Gayunpaman naiinis pa rin si Boss Baek upang makabawi pinutol niya ang kanyang ugnayan sa mga bangko at kinansela ang kanyang mga account sa kanila. Mabuti naman kung sa gayon wika niya, at para naman sa natitira nilang pera gusto ni Taejo na gamitin ito para sa bahay ampunan ni Boss Baek. At isa pa na pag-isip-isip niya din na kung gusto niyang mapatakbo ang kanyang kumpanya ng maayos kailangan niya ng kasama na maaasahan. Kaya't hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa, tinanong niya si Boss Baek kung gusto niya ba siyang maging business partner na agad namang ipinagtaka ni Boss Baek. Sa tingin niya hindi niya ito deserve lalo na at ang kanyang kasanayan ay ang pamamahala lamang sa isang munting tindahan at kaunti lamang ang kanyang maitutulong kay Taejo ngunit agad naman itong itinanggi ni Taejo. Para sa kanya ang alam niya lamang ay gumawa ng medisina, wala siyang ideya sa pagbebenta kaya naman paano niya sana magagawa ang business na ito kung hindi siya tutulungan ni Boss Baek. Magkaiba sila ng pananaw, para kay Boss Baek siya ang maraming natanggap na tulong mula kay Taejo kaya naman hindi niya inaasahan na ganito na lamang pala kataas ang tingin niya sa kanya. Tutal mapilit si Taejo nais niyang maging 9-1 ang kanilang hatian, si Taejo sa siyam at siya naman sa isa. Ngunit agad itong tinanggihan ni Taejo, si Boss Baek ang bahala sa operasyon kaya naman kaakibat ng responsibilidad na ito ang gustong maging hatian ni Taejo ay 7-3. Matapos ang pangungumbinsi pumayag na din siya, ngunit kung sa tingin ni Taejo si Boss Baek ang mamamahala doon siya nagkakamali at mayroon siyang naisip na taong mas nababagay para sa posisyong ito. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang kanyang anak, ang babaeng nakilala ni Taejo nang siya ay naninirahan sa bahay ampunan. Sinisigurado niya na maaasahan ito bagkus siya ang kanyang pinakamatalino sa kanyang mga anak, kaya naman kung papayag si Taejo maaari na nila siyang tawagan ngayon din. Dahil karanasan ni Boss Baek sa pamamahala ng kanyang drugstore na pagpasiyahan ni Taejo na magtiwala at sinabing handa siyang tanggapin kung sino man ang may kakayahan. Matapos pag-usapan ng mga mahahalagang bagay at magkaroon ng kasunduan na pagpasiyahan ng dalawa na magkamayan. Para naman sa pangalan ng kanilang kumpanya nakaisip na si Taejo, ito ay magiging kombinasyon ng kanilang pangalan, T mula sa Taejo at Hong mula sa Hong Payo, ang kabuuan ng pangalan ng kumpanya ay T Hong Bayo. Bago pa man makalimutan ni Boss Baek, ipinagbigay alam niya kay Taejo na tinawag na niya ang mga naaway Ken at may compatibility sa mana na lumaki sa kanilang bahay ampunan. Labis naman ang kanyang pagtataka nang marinig ito, hindi niya alam kung bakit ito ginawa ni Boss Baek. Gusto niya lamang masigurado ang kaligtasan ni Taejo, alam niyang gumagamit ng dahas si Hoonsok kaya't naisipan niyang magtawag ng magiging bodyguards. Dahil sa kanyang lakas, natawa na lang si Taejo at hindi niya ito kailangan imbes na siya ang protektahan sinabi niya kay Boss Baek na gamitin na lang ang puwersang ito para protektahan ang bahay ampunan. Hindi niya maintindihan kung bakit ito tinanggihan ni Taejo, napaisip siya kung saan nanggagaling ang kumpiyansang ito. Wala siyang marka sa mukha na sumisimbolo para sa isang awakener,
Ngunit dahil isa siyang sundalo dati na pag-isip-isip ni Boss Beck na baka umaasa siya dito. Pansin niyang napakalalim ng iniisip ni Boss Beck na para bang wala itong tiwala sa kanya. Agad naman itong itinanggi ni Boss Beck, wika niya kung hindi niya mapagkakatiwalaan si Taeju, sino pa ba ang dapat niyang pagkatiwalaan kundi siya. Upang hindi na ito maulit pa, kinuha ni Taeju ang nakasampi niyang quote. Gusto niyang klaruhin sa kanila ngayon na wala silang dapat troublemain, kaya't ipinag-utos niya na tawagin ni Boss Beck ngayon din ang kanyang mga magiging bodyguard. Ang naisip na paraan ni Taeju upang mapaniwala sila ay ang isama sila sa kanyang hunting. Tamang-tama din at masusubukan din nila ang water deer antidote na balak nilang ibenta sa merkado. Makalipas ang ilang oras, kasama na niya ang mga pinatawag ni Boss Beck na magiging bodyguard papuntang Mount Eerie. Ngunit pati sila ay hindi naniniwala na hindi kailangan ni Taeju ng bodyguard, maliban sa quote nitong napakagara, wala na silang nakikitang nangingibabaw sa kanya. Dahil sa kung gaano kadelikado ang lugar na ito, ang isa sa mga bodyguard ay tumapik sa balikat ni Taeju. Siya ay si Changhon, gusto niyang mauna nang sa gayon makasigurado sila na magiging ligtas si Boss Taeju sa kanilang patutunguhan at ito ang bilin ng kanyang ama. Imbes na Boss Taeju, sinabi niya kay Changhon na tawagin na lang siyang Hang, ginagamit ito para sa mas nakakatanda sa iyo ng ilang taon. Hindi man siya komportable, ngunit buo ang kanyang desisyon na dapat sila ang mauna imbes na si Taeju. Nang makita siyang tumahimik, agad na humingi ng paumanhin si Changhon kung nakagawa siya ng hindi komportable para sa kanya. Hindi naman niya ito minasama, bagkus sanay lang talaga siya, lalo na at ang tingin ng mga tao sa kanya ay hindi away-ken. Bago pa man nila pagpatuloy ang kanilang paglalakad, mayroon siyang dinukot mula sa loob ng kanyang coat. Laking pagtataka ni Changhon kung ano ito, ngunit mayroong pumukaw ng kanyang atensyon mula sa itaas ng mga puno. Pagtingin niya dito, may hindi mabilang na mga mata mula sa dahon, at base sa kanilang dami masasabi niyang hindi ito magandang sitwasyon. Nang inig siya sa sobrang takot, hindi niya inaasahan na sila'y napapaligiran na pala. Ang mga halimaw na iyon ay binyansagang storm martens at mabilis silang nagsitalunan sa grupo ni Taeju. Habang sila ay naiwang nagpapanik sa paparating na mga magical beast sa kanilang direksyon. Pinatunayan lamang ni Taeju na hindi niya kailangan ng bodyguard, dahil kung sila ay kinakabahan, siya naman ay agad na naghanda para sa kanyang pag-atake. Mula sa kanyang coat, naglabas siya ng hindi mabilang na pako at kung ano-ano pang mga gamit. Mabilis ang mga itong nagsiliparan patungo sa mga magical beast. Naiwang gulat na gulang si Changhon sa kanyang pinagmamasdan. Alam niya na hindi ganun kalakasan ang mga martens na ito, ngunit dahil sa kanilang bilang, kinakatakutan ang magical beast na ito. Kahit na isang user rank si Changhon, hindi niya kayang talunin ang pack ng mga martens ng mag-isa. Kaya naman labis na lamang ang kanyang pagkamangha sa kanyang nasasaksihan, hindi niya inaakala na ang tao nilang dapat protektahan ay ang taong magliligtas sa kanila sa sitwasyong ito. Matapos ang kanyang pagpapasikat, pinagpag niya ang kanyang kamay. Sa dami-dami ng kanilang makakasalubong na kalaban, ito pa ay pack ng mga storm martens. Balak niya sanang gamitin ang kanyang dagger, ngunit dahil limitado lamang ang kanyang oras sa mga sandaling iyon, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang ibang paraan. Mas mahalaga sa kanya na hindi mag-ausan ang kanyang mga kasama nang sa gayon mapatunayan niya kay Boss Beck na kailangan niyang magtiwala sa kanya. Sa bandang huli, upang matalo ang pack ng storm martens, kinailangan ni Taeju na gamitin ang kanyang hidden weapon na pako at iron pellets. Ang problema na lang niya ngayon ay hindi na niya mababawi pa ang mga ito, kaya naman napaisip na lang siya kung magkano kaya ang nagastos niya sa pag-atakeng iyon. Labis ang kanyang pagkadismaya, hindi na siya makapaghintay na marating ang 7 stars nang sa gayon maaari niya pa itong mabawi. Matapos kumalma, tinawag niya ang atensyon ni Taeju. Alam niya na may kakayahan ng mga master na itago ang kanilang mga marka sa mukha, kaya't tinanong niya kung tinatago ba ni Taeju ito. Natawa naman siya nang marinig ito. Inamin niya sa kanila na hindi siya isang away-kenner tulad nila, ngunit mula sa kanyang pinakita kanina ngayon wala na silang masasabi pa kung siya ang mauna. Kahit na gaano pa man kalakas si Taeju, hindi siya makapapayag, lalo na dahil pinag-built-inan siya ng kanyang ama na protektahan si Taeju. Ngunit hindi niya ito pinansin, pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad at siya pa rin hanggang ngayon ang nasa unahan. Hanggang ngayon nagtataka pa rin sila sa kung sino ba talaga si Taeju at kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit mukhang kinakailangan na muna nila itong isantabi.
Dahil sa kanilang harapan, makikita na nila ang water deer na tinutukoy ni Taejo na kanilang target para sa hunting. Dahil sa pagiging maamo nito, alam na niyang mayroong mga tao sa kanyang paligid patuloy pa rin ang kanyang pagkain ng damo. Inaasahan naman na ito ni Taejo lalo na at mula sa kanyang karanasan talagang ganito ang kilos ng isang water deer, hindi takot sa mga tao at alam niyang hindi siya gagalawin ng dahil sa dala-dala nitong lason sa likod. Ngunit doon siya nagkakamali dahil sa araw na ito, mayroong isang tao na mayroong dalang antidote, sinabihan ni Taejo ang kanyang mga kasama na inumin na ang antidote at magsisimula na sila. Nilabas na nila ang mga antidote ngunit labis na lamang ang kanilang pagtataka, lalong-lalo na kung epektibo nga ba ang antidote na ito para labanan ang lason ng water deer. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.